Biglang nalungkot si Nati. Hindi niya na yun magawang itago. Ibig sabihin ay ang gabing yun niya lang makakasamang nobyo sa apartment. Medyo nadismaya siya. Sana pumayag na lang pala siya kaso nga nakita niyang pagod naman ang nobyo. Inisip na lang ni Nati na marami pa namang pagkakataon. Hindi lang yun. Nangako din naman ito na pupuntahan siya at panghahawakan niya rin yon. Good night, Gaston. Siksik ni natin ang mukha sa leeg nito na mahinang panakanakang humihilik. Yumakap lang na mahigpit sa katawan ni Nati si Gaston at ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog. Nagising ang gobernador bago sumikat ang araw at ginising ang nobya sa pamamagitan ng mga halik niya. Naalimpungatan man ay napilitan namang tumugon si Nati sa kanya na nauwi sa 2 beses nilang pagtatalik. Kumpara ng nagdaang gabi, puno ng energy ang katawan ni Gaston. Pagkatapos noon ay muling bumalik si Nati sa pagtulog. Naligo naman ang gobernador na hinayaan lang ang nobya na matulog pa. Naganda siya ng kanilang almusal. Nagluto rin siya ng lunch. Inilagay niya sa fridge para sa nobya. Iinitin na lang niya yon at hindi na kailangan lutuin pagising niya. Nauna na rin siyang kumain ng almusal at hindi na inabala si Nati na himbing pa rin sa ginagawa niyang pagtulog sa kama. Mukhang napagod ko naman yata siya ng sobra kanina. Pagkatapos ng mga gawaing iyon ay bumalik si Gaston sa loob ng silid. Naupo na sa gilid ng kama. Kasalukuyang tulog pa noon si Nati na nakadapa at wala pa ring saplot ang katawang nasa ilalim ng kumot. Baby, mahinang pisil niya sa pisngi ni Nati upang sana'y gisingin na ito. Gumalaw si Nati at dumilat ng maliit na mga mata. Sasamahan kitang kumain dito ng dinner mamaya bago kumakyat ng Baguio. Hintayin mo ko ha. Muling umungol na si Nati at tumihaya na. Inayos ni Gaston ng kumot sa katawan ng nobya na bahagyang bumaba. Lumantad sa kanya ang malusog na boobs ni Nati kaya napakagat na siya ng labi doon. Halatang pinipigilan ng sarili na wag yung hawakan. Puno yun na mapupulang markang gawa niya. Dumukwang siya palapit sa mukha nito tumalik na sa labi ng ilang segundo. Nanatiling tulog pa rin si Nati. See you later, Natalia. Ilang minuto pa siyang nanatili sa loob ng silid bago nagpa siyang lumabas upang umalis na at magtungo sa kanyang meeting. Paglabas niya ng apartment ay naroon ang secretary niyang matamang naghihintay. Ang saya ng mukha natin, Governor Barcelo ha? Kasi ang sarap palang ma-in love. Sakay ng gobernador habang lumulula ng sasakyan. Nasa likod ng sasakyan ng mga bodyguards at maging mga driver ay tahimik lang na nakikinig. Sa sobrang saya ni Gaston, binilan niya ng bahay ang kanyang secretary sa Baguio. Fully paid. Regalo ni umano kahit na wala namang okasyon. Ang ginawa naman niyang pabor sa driver ay binigyan niya ng trabahong anak nito. Ginawa niya yun para protektahan si Natalia dahil ayaw niya silang magkalat ng tungkol sa nobya. Naintindihan naman ng mga ito na suhol niya yun pero hindi na lang sinatinig pa to. Tahimik na lang yan tinanggap iyon at nagpasalamat sa kabutihan umano ng kanilang gobernador. Ayun, aminado ka na talaga ngayon, Governor. Akala ko itatanggi mo pa sa amin. Hindi ka na in denial. Sana talaga kayong dalawa na ni Miss Bentacourt hanggang sa inyong pagtanda. Ngayon ka lang din naman nagkaganyan eh. Naku, sobra ka pala talaga kung magmahal. Buhos na buhos ng todo yun. Tanghali na nang magising si Nati. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata na ipinikit niya rin agad. Na makitang hindi pamilyar sa kanyang mga mata ang silid na pagtanto niyang totoong may apartment sila. Ang buong akala niya ay sa panaginip lang niya mga nangyari ang bagay na yon. Ilang beses na iginalang mga mata sa kabuuan ng silid, niyakap niya pa ang unan at kapag daka, ay bumangon na rin dito. Totoo ba talaga to? Ikot niya sa may dining table kung nasaan ang kanyang breakfast at ilang prutas na nabalatan na at nahiwa. Nakaligo na siya bago lumabas ng kwarto pero nakaroba pa rin ang suot niya. Ang sweet, baka mamaya niya sobrang masanay ako sa kanya. Ganito ba siya kung magmahal? Nakakilig. Ginugulang ni Nati ang buong araw niya sa paghiga muli sa kama. Pahapon nang maisipan niyang lutuan ng dinner ang kasintahan kahit na wala naman siyang alam doon, magaling lang siyang kumain ng kumain. Nanood siya online. Una niyang ginawa ang magsaing, ngunit bandang huli ay nasunog lang yon. Nasa pagitan na siya kung tatawagan ng hipag upang magtanong paano magsaing pero pihadong tatanungin siya nito kung bakit niya gagawin yon. Kung kaya naman, X na kaagad. Wala rin namang alam si Farah kung kaya hindi niya ito mahingian ng tulong. Ayaw naman niyang abalahin pang ibang kakilala. Si Peter kaya, alam kaya niyang magsaing? Wag na, pinagsisilosan siya noon ni Gaston, hindi na lang.
Itinapon niyang sunog na kanin at nilinis ang kusina. Sa bandang huli nagpa-deliver na lang siya. Sure pa na masarap ito kumpara sa mga pagkaing pinag-eksperimentuhan ko. Alas 5 ng hapon nang matapos sa meeting niya si Gaston na nagmamadali nang bumalik sa apartment. Sa pintuan pa lang excited na siyang sinalubong ng yakap ni Nati nang marinig na ang kotse. Kamusta ang meeting? Gaya ng dati. Lumipad ng mga mata ni Gaston sa dining table ng kusina kung saan ay nakita niya may hain na pagkain. Hinubad niya ang suot na suit na tinanggap ni Nati at maingat na itinupi at nilagay sa may sofa. Napangisi na si Gaston nang muling bumalik ang kanyang mga mata kay Nati na nakatingin sa kanya. Hindi ka na sana nag-order ng pagkain. Hinintay mo na lang sana kung dumating para magluto. Napapahiyang ipinakita ni Nati ang kanyang mga daliring na pasok kanina. Aw, tingnan mo na. Sa susunod, huwag mo nang subukan. Mag-order ka na lang o hintayin ako. Hinila siya ni Gaston palapit sa kanya at niyakap. Kinalikan niya ito sa daliri niyang namumula sa paso. Mag-aral ako magluto. Gusto ko rin naman na pagsilbihan ka kapag mag-asawa na tayo. Halos pumalakpak pa ang magkabilang tenga ni Gaston na marinig niya yon. Hindi naman niya ito inobliga. Kaya nilang kumuha ng maid kung kinakailangan saka nandyan din siya. Magaling na magluto. Baby, hindi mo na kailangan gawin pang bagay na yon. Magaling ang future husband mo magluto kung kaya sinisigurado ko na hindi ka magugutom unless nasa trabaho ko ng palagi. Promise, palagi kitang iiwanan ng pagkain sa fridge na iinitin mo na lang. Hindi mo kailangan mahirapan. Naiintindihan mo? Sa gitna ng ilang buntong hininga ay masuyong nilagyan ni Gaston ng cream ang paso ni Nati sa kanyang mga daliri. Habang ginagawa naman niya yon, ay tinitigan lang siya ni Nati sa muka. Minimemorya ang emosyon sa pag-alala ng gobernador. Matapos noon ay kumain na silang dalawa. Sa sofa na sila nagpababa ng mga kinain. Tahimik na magkayakap noon ang una, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanilang pwesto sa mas komportable pa. Kumusta ang naging meeting niyo kanina? Nakahiga na si Gaston sa sofa nang hita ni Nati. Ang ginawang unan, marahang humahaplos naman sa ulo ng gobernador na nakapikit ang mga matang walang pasong daliri ni Nati. Ani mo'y minamasahe siya nito gayong wala naman sa gawain yun ni Nati. Ayos lang, may nireject akong project. Bakit mo naman nireject? Ipinasa ko sa iba dahil kung tatanggapin ko yun, magiging busy ako at baka hindi na tayo magkita. Uko pa hinoon ang weekend ko. Lalamunin ang oras na dapat ipara sa iyo kaya tinanggihan ko. Paliwanag ni Gaston na nagpakilig na naman sa puso ni Nati. Napahinto sa kanyang ginagawa si Nati na puno ng galak ang puso na siyang priority nito. Sayang naman, dapat hindi mo yun ginawa. Yung kikitain mo sa project na yun, malamang malaki. Hindi naman kita hihininga ng mahabang panahong kasama mo ko eh. Sayang. Nagdilat ang mga mata si Gaston at payak ng ngumiti. Hinaplaw sa mukha ni Nati na natiling nakadungaw sa kanya. Oo, malaki ang kanyang kikitain sa project na yun. Pero ayaw niya dahil ang magiging kapalit naman nun ay ang oras na para na sana sa nobya. Ayos nga lang, ang mahalaga may oras ako sa'yo. Kapakinabangan din sana yun ng kumpanya nila pero hindi yun pinagsisisihan ni Gaston. Ang kasintahan ng mahalaga sa kanya ay malaki na rin naman at stable ang negosyo. Pinaubayan na lang niya yun. Sa paraang yun nakatulong din naman siya sa ibang tao. Bakit hindi ka mag-enroll ng cooking lesson kung talagang gusto mong matutong magluto? Pag-iba ni Gaston ang topic nila lang makitang nalungkot si Nati. May mga short classes para doon. Gawin mo yan sa mga araw na hindi tayo magkikita para kapag nagkita tayo, masubukan mo kung anong kaya mo. Simpleng class lang sa basic foods. Hindi mo kailangan maging super chef. Kapag magkasama na tayo, minsan tuturuan kita ng mga specialty ko. Para kapag wala ko at gusto mong kumain noon ay makakaya mong lutuin. Ayaw ko, mas gusto ko pa rin ang luto mo. Hindi ako mas sasarapan kung hindi ikaw ang nagluto. Nguso ni natin na biglang tumutol sa huling sinabi ng kanyang kasintahan. Mahinang natawa na si Gaston. Kapag dakay bumangon na sa pagkakahiga niya at hinarap na doon ang nobya. Matapos na ikulong ito sa kanyang mga bisig. Alright, kahit mga basic foods na lang kagaya ng paano magluto ng kanin, simpleng fried at steam, marahang tumango si Nati, na inilapit ng katawan sa nobyo upang masiyakapin siya nito. Kung saan-saan pa nakarating ang kanilang usapan, nabanggit din ng anak ni Krisa na sa mga panahon na yon ay patuloy na bumubuti ang kalagayan. Ang sabi ni Gaston na saglit lang siya doon, itumagal ng ilang oras bago siya tuluyang magpaalam na aalis at aakyat na. Sama kaya ako? Habang hinatid sa may pintuan ay tura ni Nati. Gusto mo ba? Lingon ni Gaston na kung hihilingin ni Nati ay parang hindi siya tatanggi. Nagbibiro lang.
Sabay silang lumabas ng apartment. Naghintay ng isang sasakyan sa pinakuhan ni Gaston na may driver sa loob upang ihatid si Nati sa mansyon nila. Wala siyang tiwala sa taxi lang dahil baka kung ano pang mangyari sa kanyang nobya. Mabuti na yung gamay niya na safe ang kasintahan. Mahigpit na yakap at halik sa noo ang ginawa ni Gaston bago sila maghiwalay. Nakita ito ng mga bodyguards at sekretary ng gobernador at walang umimik. See you soon. Nang muli silang magkita sa apartment na yon, weekend ng linggong yon, si Nati ang naunang pumunta at doon na lang hinintay si Gaston. Hindi na pinagsundo ito sa kanya. May nagtanong sa akin kung pwede raw ba akong mag-design ng cover ng magazine, sambit ni Nati. Habang nakahiga sa dibdib ni Gaston, pinaglalaroan ng matipunong dibdib. Siyempre, mahal ang bayad noon. Pumayag ka na? Opportunity na yon, huwag mong palampasin. Hindi pa, gusto ko pang kunin ang opinion mo. First time ko rin kasing magtatrabaho. Alam mo na, ayaw naman ni na mommy at daddy at kuya Nick ako na magtrabaho. Kahit na-graduate naman ako. Tugon niyang tumingala na upang magtama ang kanilang mga mata. Kung si Gaston ang masusunod, ayaw niya magtrabaho din ito dahil kaya naman na niyang ibigay ang lahat ng gusto nito. Pero kung sakali na gusto naman ng kasintahan na gawin yon at tanggapin, bakit naman niya tututulan? Ayaw lang ng gobernador na isipin ni Nati na pinipigilan siya tinihigpitan para abutin ang mga pangarap niya. Gusto mo ba? Hindi ka napipilitan? Hindi ko nga alam. Sa palagay mo, tatanggapin ko ba? Kung hindi naman magiging sabagal, bakit hindi? Inisip ni nating oras na offer sa kanya. Masyadong mahaba yon at kung minsan ay may overtime pa. Kung pipiliin niya ang trabaho, baka konting oras na lang ang maibigay niya kay Gaston. Siyempre, pagod na siya. Hindi niya na mabibigay ang lambing na gusto ng nobyo. Hindi ko na lang siguro tatanggapin. Hindi naman siya kinakapos sa pera kung yun lang ang habol niya. Kayang-kaya niya maglustay kahit na magkanong halaga pa ang gastusin niya. Hindi sila malulugso dahil dito. May pera naman ako at may pera ang future husband mo. Natatandaan mo yung card na ibinigay ko sa'yo? Spend all you want, baby. Huwag mong tipirin ang sarili mo, ha? Sa'yo lahat ang laman noon. Ngumisi si Nati, hindi dahil sa sinabi ni Gaston tungkol sa pera. Sumasalamin lang sa gobernador ang pang-i-spoil nito sa kanya at pagsasabi na ang lahat ay kayang maibigay. Huwag mo nga akong silawin sa pera, hindi yun ang kailangan ko kung bakit kita minahal at nagustuhan. Ikaw, katawan mo, presensya mo. Ayos na nang higa ni Nati upang pumantay ng mukha niya sa mukha ng gobernador. Naitikom na ang bibig. Pinisil pa ni Nati ang isang pisngi niya na parang nanggigigil sa kanya. Okay, iyakap mo. Halik mo at oras mo, yun lang sa akin ay sapat na. Governor Barcelo. Doon na nagsimula ang pagsasama nilang dalawa ng gobernador sa loob ng iisang apartment. Bumababa si Gaston every Friday night kaya gaya ng kanyang pangako. Mananatili doon ang weekend at maaga ng Monday. Muling aakyat ng Baguio gamit ang family chopper nila. Pinagluluto niya si Nati at nilalagay yon sa fridge. Pinagsisilbihan naman siya ni Nati at umaktong kanyang may bahay. Madalas na makatanggap siya ng tawag mula sa mga kaibigang nag-aayang magtungo ng bar. Subalit palagi ang tinatanggihan ni Gaston. Busy ako, sa ibang araw na lang siguro. Yun ang walang katapusan niyang litanya kay Jack. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Hindi niyo na kailangan pang malaman. Sa uli wala rin naman silang nagagawa dahil hindi pa rin pumupunta si Gaston kahit na anong pilit nila sa kanya. Yung ibang trabaho nga niya na hindi naman ganun kabigat ay naasa na niya sa kanyang secretary. Mabibilang din sa daliri ng mga gobernador ang events at gatherings na kanyang pinupuntahan. Mas pinipili niya makasamang kanyang nobya. Ayaw mo talagang pumunta sa mga banquet na invited ka? Tanungin natin nang mapansin niyang hindi na doon aktibong gobernador. Hindi naman kita pipigilan na dumalo. Ako may gusto, saka naboboard lang ako. Hindi naman yun importante, Natalia. Pagdating kay Nati, hindi naman siya mahigpit. Hinahayaan niya itong makipagkita sa kanyang mga kaibigan, lalo na kay Farah, basta wala silang lalaking kasama na sinusunod ni Nati. Kapag may gala na ang ending ay patungo ng club kasama siya, ngunit saglit lang siya. Natalia, nakakapanibago ka. Uuwi ka na kagad. Hindi na nga tayo nalalasing. At least pumunta ako. Iniiwasan ko ng malasing ng sobra. Iniiwasan nga ba? O mayroong nagbabawal na? Panunukso ni Farah na tanging may alam ng totoong relasyon niya kay Gaston. Pinaliitan niya ito ng kanyang mga mata.
may pagbabanta. Masama bang magbago? Magbagong buhay na nga rin kayo. Ilang beses na rin silang nakatakas ni Gaston na mamasyal. Sumakay pa sila ng yate upang makapag-date lang sa gitna ng dagat. May mga pagkakataon na nakakapuslit din ng dalawa sa mga pasyalan. Gamit lang ang disguise at solve na doon si Nati. Mas gusto niya ng private din ang kanilang relasyon. Yung tipong sila lang ang nakakaalam. Hanggang sa umalis si Krisa ng bansa upang pumunta ng Canada sa kanyang ama na si Mr. Celis. Ipinaliwanag sa kanila ni Nick kung anong gusto ng asawa at gaya noon, walang sino man ang humadlang. Gustuhin man sana ni Nati na magsalita at umalma kasi bakit iiwan itong kanyang kapatid. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at hinayaan na lang kung anong naging desisyon ni Nick. Ayos lang ako, Nati. Ayoko lang mahirapan si Krisa. Nangako naman na siya babalik kapag may mahalagang okasyon. Pwede rin naman ako magtungo doon. Ano ka ba naman? Napailing na lang si Nati. Habang pinagmamasdan ng kapatid na lunuy ng sarili sa alak. Nang araw na yon ay nakaalis na ng bansa ang kanyang asawa at lungkot na ito. Sinasabi mo lang yan. Ikaw din. Paano kapag nakahanap yun ng iba? Pinalisikan na siya ng tingin ng kapatid. Halatang hindi gusto ang sinabi niya. Lumayas ka nga sa harapan ko kung wala kang magandang sasabihin. Ginugulo mo lalong isipan ko eh. Get out of my sight, Natalia. Singhal pa ni Nick. Na si Nati na ang pinagbuntunan. Humalakak lang si Nati. Lihim na kinunang ng picture ang kapatid at sinend na yon sa hipag. Sinabi niya na dapat hindi niya iniwan ng asawa dahil nagpapakalango na ito kaagad sa alak. Kung ako si Kuya Nick, hindi ako papayag. Bulalas niya pang umakyat na ng kwarto. Naging busy si Gaston at nagpaalam naman siya kay Nati kung kaya naman hindi na ito tinanong pa ng nobya. Ilang weekend silang hindi nagkita pero wala namang putol ng communication sa kanila na kahit busy ang gobernador ay nagagawa nitong bigyan siya ng oras. Tumagal yon ng 1 buwan na hindi sila nagkikita ng personal dahil sa pagiging busy. Kailan tayo magkikita? Ungot ni natin ang sagutin ng tawag ng gobernador. Konting tiis na lang baby. Miss na rin kita. Sobra. Gusto na kitang ikulong sa mga bisig ko. Nang sumunod na weekend ay nagulantang na lang si Nati sa tawag ng nobyo. Sa tingin ko, tapos ng paghihintay natin. Pababa na ako ngayon. Halatang pagod ang boses ni Gaston. Ilang segundong natameme si Nati. Akala niya panaginip lang niya mga yon. Talaga? Ako na magmamaneho papuntang apartment. Pag mo na akong sunduin. You sure, Natalia? Yes, para hindi ka na mapagod pa. Alright, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Huwag masyadong mabilis. Opo, mahal na governor. Sabay halos na dumating sa apartment sina Gaston at Nati. Ngunit na unang pumasok sa loob ng apartment ang gobernador. Nakangiting binati siya ng sekretary na may dalang mga pinamiling grocery, gaya ng prutas, karne at mga gulay. May ilan pang daily necessities na kailangan nila ng palabas na ng apartment at siya naman ipapasok pa lang sa loob ng sala. Magandang araw, Miss Bentacourt. Hi, tipid na sagutin natin na nilagpasan ng lalaki matapos nang ngitian ito ng malaki. Pagkapasok niya sa loob ay nakita niya kaagad ang nakatalikod na bulto ni Gaston. Nakakatanggal lang ng suot nitong coat. Walang pakundangan na tinawid na ni Nati ang kanilang pagitan at itinapon na sa nobyang katawan para sa mahigpit na yakap. Mula dito. OMG Gaston, I miss you. Umikot naman si Gaston nang marinig ang boses ni Nati at ibinuka ang mga bisig niya. I miss you to Natalia. Kulang na lang hindi makahinga ng magkasintahan sa higpit ng kanilang niyakapan. Yumukod nga si Gaston matapos na hawakan ang baba ni Nati upang patingalain ito para sa isang halik. Tumagal ng ilang minutong kanilang halikan na kung hindi pa sila kinapos ng hininga ay wala pang magbabawi at puputol doon. Parang sasabog ng kanilang mga puso. Gaano ko na-miss ng baby ko. Nangunyapit na si Nati sa kanyang leeg kung saan hinapit naman ni Gaston ito sa bewang upang magdikit pa. Ang kanilang katawan na sa mga sandaling yon ay kinukuryente. Sobrang miss na miss kita, nguso pang muli ni Nati na muling inabot ang kanyang labi. May oras ako para makasama ka ngayong araw hanggang 2:00. Sa sinabi yun ni Gaston ay nandilat ng mga mata ni Nati. Ibig sabihin, hindi sila magtatabing matulog at kinakailangan nilang sulitin ang sinabi nitong ilang oras lang. Si Nati nang kusang niyakap ang isang binti sa bewang ni Gaston. Bilang tugon ay binuhat na siya ng gobernador habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi na para bang mortal na kasalanan yon kung tatanggalin. Konting oras lang yon pero susulitin natin.
Bulong pa ni Gaston sa puno ng tenga ni Nati.